Nagkaroon kami ulit ng time na bisitahin at balikan itong Silk Island. Pangalawa ko na dito. Ngayong second time, dinala namin yung mga kaibigan namin. And yeah, from the first step hanggang sa finished products, binideo ko siya. Meron ano dito, meron yung nag-i-explain step by step, pero dun yan i-explain dun sa mga kasamahan ko. Na-explain na yun sa amin dati. Ito video ko lang kasi nung una hindi ako nag-video. Ito yung mga silkworm. And yung katabi nito na natatakpan ng bilao, yun yung may mga pakpak na. Kaso nga lang, natakot akong buksan. Maingay kasi, maingay. May ganun, natatakot ako na ano, nakalumipad sila sa akin. At itong mga to nga, medyo nilalayuan ko kasi baka tumalsik naman. Medyo takot kasi ako sa ganitong gumagalaw. Hindi naman yung kaartehan. Medyo hindi lang ako nasanay. And yeah, inikot ko ito. Yan siya, oh. Galing siya sa mga tangkay. May mga ganyan. May mga cocoons. Worm talaga siya, no? Maganda bumisita dito. It's just near the city. Like 30 minutes. Near ng city. Lahat ng dahon dito sa may area na to butas-butas. Kasi nga pagkain ng mga silkworms. Yan na siya. Hindi ko ma-explain ng mabuti kasi hindi ko alam kung paano explain, pero kita nyo na lang sa video. Tapos ito na yun siya, niluluto nila. Tapos yan na siya, nagiging silk na siya. Yan siya, nagiging thread. Nagiging thread na siya. Yan siya. Akala ko, iba't ibang kulay kasi may iba't ibang kulay akong nakitang display. Pero ito yun siya, yung original color niya. Yellow lang siya. Tapos, dinaday nila para magkaroon ng iba't ibang kulay pala. Ang galing, Isang area lang ito ng ganito. Ito yung pang lang. Yung showroom nila ito na kung saan step by step. Process by process. Tapos yan na yung may mga dye na. Na-dye na nila. Iba't ibang kulay na. Akala ko nga, asan kayong ibang kulay dito? Akala ko nga iba't ibang kulay. Pero nakikita ko kasi yung mga kulay ng cocoons mga naman. Mga brown. Tapos ito na si ate. Nagwi-weave na siya. Allowed tayo na na i-video sila. Ini-encourage nga nila na i-video ng mga visitor na i-video para maka-attract ng iba pang tourist na pumunta. Kasi yan siya, maintain yung place na ito para talaga sa kanila. At pag may nagbi-video yan, pwede, okay lang. And pwedeng isama si ating nag-weave. Actually, may ganito si lola ko noon, pero hindi silk ang kanyang inaano, yung parang mga lang, parang sinulid lang na ordinary. Ginagawa niyang mga we say bahag and gatong sa amin mga tapis, mga ganon, mga igurot, damit. Tapos ito na yung mga niya, finished product. Ito naman yung showroom ng finished product. Ganda. Kaso nga lang medyo pricey na dito kasi talaga siya hindi machine ang gumagawa ng mga ito, talagang sila. May mga necktie, may mga bag, pero karamihan mga ganyan tela. Ito yung mga iba din na ginagamit nilang pang pang skirt, pero ito scarf, yan siya. Tapos ito naman yung mga bags. And tela din. Madami siyang pwedeng paggamitan. Pang table, may mga pang kurtina din. Sulit ang punta dito. Ang bayad dito is $2 per tao. Hindi siya super mahal. And makikita mo nga process by process, step by step. Mas maganda na naman yung yung magagaling mag-English yung mga talaga dito, yung mga nag-guide.
And free yung guide. Yung nag-e-explain. Free yun siya. I-explain niya sa inyo yung pinaka first. Ito yung mga necktie. Medyo pricey pero hindi naman super expensive na hindi na afford. Yung tama lang kasi nga mano-mano yung paggawa ng tela. Hindi siya machine. So yun ang aming pagbisita sa Silk Island.